Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung isang legit rubber cards na napadaan po dyan sa TV5. At itong dati pong co-host dyan sa Original Late Bulaga ay nakipag-banding po kay Tito Vic and Joey. At doon sa nangyaring banding ay ramdam na ramdam pa rin niya ang magandang pakikitungo ng TBJ dito sa dating rubber cards. Ang tinutukoy po natin dating legit rubber cards ay ito pong si Ann Boleche na mas kilala sa pangalang Hopia. At ito pong si Hopia napakalaki na po ng pagbabago at medyo mataas na ang narating sapagkat siya ay isa na palang CEO ng isang skincare products. Itong dating membro ng EB Babes, nako ay talaga namang nag-iba na ang buhay at nag-concentrate na sa negosyo. So hindi na siya masyadong lumalabas sa showbiz. Pero alam nyo ba mga kababayan, ito pa lang si Ann Boleche, ito pong si Hopia, ay biktima rin sa investment scam ni Excel Sebastian. Hindi niya na masyadong inelaborate, pero nag-invest daw siya. Nung una ayaw niya sabihin Pero nung bandang uli, nung napilit ng mga marites, ay umamin siya na siya nga ay nag-invest dito sa investment opportunity na inalok ni Excel Sebastian. Ito nga po yung casino junket. At dahil nga kaibigan ay nakapag-invest siya dito sa kaibigan. Ibang klase talaga to si Excel. Pati yung mga kaibigan dinamay pa sa kalokohan niya Biruin mo kaibigan mo tapos aalokin mo ng investment na alam mo na delikado. Di ba? Parang parang hindi ko makita kung ano yung gusto niya lang talagang kumita o mukha talagang pera itong si Excel Sebastian. Kasi pati kaibigan mo, kasi di ba kung ikaw mahal mo yung mga kaibigan mo, hindi mo ilalagay sa isang alanganing sitwasyon. So itong si Excel walang pakialam. Kahit yung mga kaibigan niya malalapit sa kanya, ipinasok niya dito sa investment scam, dito sa casino junket. Ngayon ang nangyari, nandun na, nagtatago na sa Japan. At ito namang si Ann Boleche, itong si Hopia ay umaasa pa rin naman na maibabalik yung kanyang investment kasi kaibigan naman daw niya Hindi na nga niya inelaborate kung magkano yung na-invest niya. So dun sa sa interview sa kanya, dun sa nangyaring tsikahan sa media ko ng Gabay Guro, na kung saan itong produkto ni Ann Boleche o ni Hopia ay isa sa sponsors dyan sa event. Yung pagpupugay at pasasalamat kay Mama at Sir. Yun nga, na-interview itong si Ann Boleche. At hindi nakaligtas ito sa mga marites. Natanong, kamusta naman yung inyong negosyo? Sabi niya, okay naman. Yun naman daw ay family business, hindi lang daw sa kanya. Talaga nagtulong-tulong daw silang magkakapatid, pati yung kanilang brother-in-law na mapaunlad yung kanilang negosyo. Pero syempre, malaki pa rin yung pagiging celebrity. Kasi syempre, kapag celebrity ka, kaya mo pasukin yung showbiz industry. Medyo malaki yung influensya mo, marami kang connections. So, makakakuha ka ng mga endorsements sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa mga artista. So, yung pagiging artista, napakalaking factor para doon sa kanyang business. Ganun nga ginamit ni Excel, di ba? Yung pagiging influencer, yung pagiging artista ng asawa niya at pagiging sikat, tapos dadagdagan pa niya ng pagpapakita ng milyones sa social media, di ba? Yun ang ginamit niya para makapang-inganyo ng investors Pakitaan ka ba naman ng milyon-milyon sa harapan mo di maraming nasilaw. Kaya naku mga kababayan, huwag kayo basta-basta masisilaw dyan pag may pinakita sa inyong ganyang kalaking mga pera, mga milyon-milyones. Naku, mag-isip-isip kayo. Hindi pa ba kayo tawag dito, natauhan? Ang dami ng ganyan Pakitaan ka ng kotse, pakitaan ka ng, lalo na sa mga pyramiding. Ganyan yun Sabihin nila kumikita ako buwan-buwan, ang laki ng kinikita ko.
Nakabili nga ako ng kotse eh. Meron akong kilala dati. Totoo, nakabili siyang kotse pero hulugan. Nung tumagal, binawi ng binawi nung kumpanya na kung saan nakuha niya yung kotse. Kasi wala eh. Hindi nag-prosper yung networking eh. So, hindi lahat ng networking. Yung networking kasi maganda rin naman yun. Pero, ay sa akin, hindi ko nire-recommenda. Kasi, mahirap eh. Mahirap po talaga. Mas maganda, inegosyo mo na lang yung pera mo kaysa ipasok mo sa mga investment, sa mga pyramiding. So, ganun yung ginawa ni Yexel. Ayan, nagtatago. Ganun din naman si Anna Boleche, itong si Hopia. Ginamit niya rin pagiging artista para kahit paano yung kanilang negosyo ay lumago at makilala. So, yun, umaasa pa rin naman siya na maibabalik sa kanya yung kanyang investment dito kay Yexel. Kaya mga kababayan, paalala lang, sabi nga dito, if it's too good to be true, then dapat magdalawang isip ka na. Kung mabilisang balik ng malalaking pera na nakakaduda, medyo awat muna siguro sa pag-invest, lalo pat hindi natin lubusang alam ang kalakaran at pinagkakaabalahan ng mga taong pinagkakatiwalaan natin. Sana naman lampas sa pagkakaibigan ng usaping pera na ito ngayon. Kasi marami nang nabiktima sa ganito, sana hindi na umabot sa mas nakakahiyang sitwasyon. Sana rin ay mabalik na rin ng mga pera ng mga investors, mabayaran ng pinagkakautangan, at sana ay masawata na ang mga salarin. Nakakaawa si Yexel, pero mas nakakaawa ang mga taong nawalan ng kanilang hard-earned na perang ipinaglaban nila. Maganda rin naman na may public awareness na ang lahat. Sana may clear safeguards na tayo sa ganitong mga businesses para hindi na maulit muli. Kaya itong issue ng casino junket ni Yexel, talaga po itong masalimuot. At well, sana lang ay mabigyan na ng katarungan yung mga na biktima dito. At sana maibalik na yung pera para tapos na usapan. Kaysa lumala pa ito, mangyayari dyan kay Yexel, pati nun sa kanyang jowa, himas rehas kapag nagkataon. So, biruin mo itong kaibigan mo, dinamay mo pa. Nagbi-business lang ng maayos. Etong si dating EB Babes at dating legit number gods na si Ann Boleche, o tinatawag sa mas kilalang palayaw na Hopia, dinamay mo pa. Imbis na yung pera na naibigay sa'yo, ginagamit niya dun sa pagpapaikot sa kanyang negosyo, wala, nahinto sa'yo. Sana maibalik mo para matapos na yung issue na yan. At kung nasaan ka man sa Japan, bumalik ka na rito at harapin mo yung pinaggagawa mong katulonggisan.